So alam nyo ba yung advantage ng paggamit ng mga solid core door sa main door nyo? So itong mga solid door, excellent yung ability niya to block sound. Superior soundproofing talaga. At isa sa mga advantages niya, better insulation, aesthetic appeal, enhanced security. Ito naman yung isa sa mga question kung pwede bang gamitin yung mga solid core door sa exterior door. So pwede mo siyang gamitin as long as sealed siya and treated para mas tumagal siya kahit mabasa siya. Pero syempre mas matibay kung gagamitin mo siya sa indoor. So, alam niyo ba na meron science or engineering sa paglikha ng mga solid door sa buong mundo? Dahil pala yung mga kahoy natin, kung mapapansin nyo, di ba yung mga pintuan natin minsan, sobrang maluwag siya, sobrang masikip siya, na sometimes talagang nagagasgas yung sahig natin dahil lumiliit siya at lumalaki dahil sa moisture at humidity. Kaya may nakaisip ng mga magagaling na karpintero na sa paggawa ng mga pintuan natin, lalo na itong mga solid door or ginagamit siya sa mga door cabinet, di ba meron siyang panel? So kapag merong panel, hindi na siya buo, hindi na siya solid na buong wood. So yung panel, naka-frame siya para just in case na magbabago yung moisture, yung humidity. So hindi siya gaanong magra-wrap. Kasi yun yung problema, dahil sa moisture at humidity, nagra-wrap yung kahoy. And itong mga solid door, medyo pricey siya at ang mga sukat na available, yung pinakamaliit, is 60 cm and then susunod 70 cm, 80 cm, and 90 cm. So para may idea po kayo kung ano yung mga lapad ng available na standard na size ng mga solid door. So ang height naman, standard dyan, 210 po. Pero meron naman ding 190 cm. Pero most of the time, yung mga mabibili nyo sa mga market na mga solid door, ang height talaga niya is 210. So dito yan sa Pilipinas. So yung mga sukat sa ibang bansa, hindi ako aware. So ano nga ba yung mga common na mga klase ng kahoy na ginagamit sa mga solid door? So dito sa atin sa Pilipinas, ang mga kahoy na ginagamit natin is number 1 yung mahogany, number 2 yung tanggile, at gumagamit din tayo yung mas mura para mas affordable like yung acacia at yung yakal. At meron ding nara pero napaka-pricey talaga ng mga nara wood. So, bakit nga ba solid yung ginagamit natin na para sa mga main entrance natin, sa main door natin? Dahil yung mga solid door, talagang matibay talaga siya. It can last up to 30, up to 100 years. Ganun siya katibay, yung mga solid wood. So, yan yung mga advantages sa paggamit ng mga solid core doors. Kung meron na mga advantages, syempre meron din disadvantage. Ang disadvantage lang naman niya is very sensitive siya sa moisture. So, dapat kapag mag-i-install ng mga solid door, meron kang clearance or allowance from ceiling to floor. Kaya dapat professional or skilled worker yung kuhanin mo mag-i-install ng solid door para maiwasang magasgas yung flooring mo. At kung gusto niya naman po magkaroon ng idea kung anong klase ng kahoy na solid door yung pipiliin nyo, so meron po akong vlog before about sa mga planks, sa mga uri ng kahoy, kung paano nyo po ma-determine o ma-identify kung ano yung mga klase po ng kahoy. Yun lang, bye!